Mga kasubaybay, sa ginagawa kong pagsusubaybay sa mga nangyayari ngayon, at siguro ito ay bagong-bago lamang na lumabas sa YouTube tungkol kay Saldico. Alam niyo mga kasubaybay, kahit kailan hindi niyo narinig sa akin, mula sa akin, na binanggit ko ang ating Pangulo. Alam niyo mga kasubaybay, putok na balita ngayon ang tungkol kay Saldico na lumalabas. Ayon sa pahayag ni Saldico, ang magpinsang Romualdez at Bongbong Marcos sangkot sa napakalaking anomalya o nakawan sa kaban ng bayan. Ngayon, bagamat yun ay balita pa lamang, napapanood ng mamayang Pilipino. Paano kaya halimbawa mga loyalista na yung salaysay na yun Saldico ay mapatunayan nga nasabit ang iniidolo ng mga Marcos loyalist sangkot sa nakawan? Alam nyo mga kasubaybay, opinion ko lang sa mga loyalista. Alam ng marami na kaya kayo hanggang ngayon nakasuporta sa mga Marcos dahil sa mga balita na inaasahan ng mas nakararaming loyalista, yung tinatawag na Marcos wealth. Na yun daw, ayon sa testimonya doon sa pinapakitang Last Will and Testament ng Marcos Sr., doon sa mga kayamanan na sabihin natin kanila sa napakalaking halaga 90% para sa mamayang Pilipino. Alam namin mga loyalista, inaasahan nyo yan mula pa noon hanggang ngayon. Paano yan? Kung ang iniidolo nyo ay, bagamat hindi ko sinasabing direkta na nagnakaw si President Marcos, lumalabas, sangkot. Nasaan yung inaasahan nyo? Hindi ba maaari na ito na yung panahon magsalita kayo mga loyalista? Mr. President, matagal kaming sumuporta sa iyo. Matagal kaming umasa sa pangako ng iyong ama. Paano mo kami may pagtatanggol ngayon na kami man ay, sabi nga sa ibang salita mapapahiya din kami sa taong bayan sapagkat matagal kami sumuporta sa inyo sa paniniwala na hindi gagawin kailanman ng mga Marcos na magnakaw. Ngayon na ninyo kalampagin ngayon si President Marcos. Nasa na yung ipamimigay ninyo? Siguro kung magawa ito ni Marcos at kumilos siya, baka makabawi pa siya kung halimbawa, alam naman natin na sinisigaw lamang ng taong bayan pag nanakaw siyang sanhi ng kahirapan ng buhay at mga kasakunahan. Alam ko ang makakapagpahilom lamang ng panawagan ng taong bayan at ng galit ng taong bayan ay salapidin na ipinangako ninyo
ng Marcos Sr. Mr. President, ito na yung panahon. Ito na yung pagkakataon. Dapat gawin mo na. Kumilos ka. Hindi pwedeng hindi ka kikilos. Sapagkat nakikita ko sa ginagawa kong pagsusubaybay sa nangyayari. Hindi sa pabuti ang nangyayari ngayon. Sa palala. At kung hindi mo ito mapipigilan, hindi mo magagawa ito ng paraan. Wag naman sana. Baka pumasok tayo dun sa sinasabing civil war. Napakalaking kahihan lalo, Mr. President. Pero kung kikilos ka at gagawa ka ng paraan, kahit pa paano makakabawi ka. Mga loyalista, nananawagan ako sa inyo. At ako ng panahong una, naniniwala din. Kaya hindi ako nagsasalita laban sa ating presidente. Hindi magagawa ng ating presidente magnakaw. Yun ang iniisip ko. Noon. Paano ngayon? Mahirap magbulag-bulagan. Hindi ko naging ugali yun. Oo, sumusuporta ako sa isang politiko. Suporta lamang. Dahil maganda ang ginagawa mo. Maganda ang ginagawa ng isang politiko. Walang pinagkaiba yan sa aming bayan. Dati ang mayor doon, hinangaan ko. Sa ganda ng ginagawa niya, hindi ko maiwasang sumuporta sa kanya, maniwala sa kanyang mga magagawa. At nang dumating yung panahon ng eleksyon, at siya ay tinalo, mga kasubaybay, hindi pa rin makuha ng nanalong mayor ang suporta ko. Sapagkat ako ay humahanga sa nakaraan na mayor namin sa aming bayan. Pero mga kasubaybay, nang makita ko nang ang bagong mayor namin sa aming bayan, babae yun, napakaganda ng kanyang ginagawa. At higit na maganda, nahigitan, kung napaganda ng nakaraang administrasyon, mayor ng bayan namin, ang aming bayan, nakakatuwang ibalita, mas higit pang pinaganda ng aming ina ng aming bayan. Yun lang masasabi ko sa mayor namin. Na ngayon, sabi ko nga, mayor, nakuha mo ang aking suporta. Saludo ako sa iyo. Kaya sa inyo, mga Marcos loyalist, babalikan ko kayo. Sige, noong una, humanga kayo. Kasama niyo ako na humanga sa ating presidente. Paano? Kung sangkot sa isang nakawan. Hindi ako pwedeng sumuporta. Hindi ako bulag na tao. At hindi rin ako mangmang. Para hindi ko withdraw ang aking suporta sa kanya. Samantalang sangkot sa korupsyon. Bagamat hindi pa napapatunayan. Ang sinasabi ko lang sa ganang akin. Ngayon ko lang nasabi sa pananahimik ko tungkol sa ating presidente. Pero sabi nga kanina, namamahinga ako. Masama ang pakiramdam ko. Pero habang ako'y namamahinga, mga kasubaybay, sumusubaybay ako. Katulad na pinangako ko. Susubaybayan ko anuman ang nangyayari sa ating bansa. Kaya nang lumabas si Saldi ko at nagbigay ng mga pahayag laban sa administrasyon, bagamat hindi pa ako naniniwala sapagkat hindi pa napapatunayan. Sana, Mr. President, bumawi ka. Sana, gawin mo lahat ng paraan. Sa nakikita ko, sabihin ay sa mababang opinion at ideya lamang, panahon na ito, na kung totoo yung Marcos wealth, ilabas mo na, pamigay mo na sa mga loyalista mo. Dahil kapag ang mga loyalista mo, iniwan ka pa, Mr. President,
Hindi para sa presidente ang kangkungan. Tandaan mo yan, Mr. President. Dahil nakikita ko at nasusubaybayan ko ang mga nangyayari ngayon. Habang papalapit ang araw, haba ang panahon, painit ng painit, hindi pwedeng pigilan. Sa tingin ko. May panahon ka pa, Mr. President. Sa lalong madaling panahon, alagaan mo ang iyong mga loyalista. Kapag yan ang bumitaw sa iyo, kangkungan, nakaabang sa iyo. Yun ay isang paraan. Bilang opinion ko lang. Siguro panahon na ito, ilabas mo na yung sinasabi at inaasahan una ng iyong mga loyalista na yun daw ay para sa taong bayan, sa lahat ng mga mamamayan, higit sa lahat sa mga mahirap. Yung Marcos Wealth na sinasabi, para makabawi ka, hindi mapahiya ang Pilipinas sa mata ng buong mundo. Kaya, ito yung tamang panahon. Magdesisyon tayo, loyalista. Magbubulag-bulagan ba kami? Loyalista? Patuloy ba kaming susuporta kung sakalit mapatunayan? Hindi ko sinasabing akusado ha? Kung sakalit mapatunayan. Dahil ito isang expose lamang. Ng isang taong itinuturong mastermind. Ay lumalabas, utusan lang siya. Ay sino nag-utos? Ang pinakamataas na leader ng ating bansa. Yun ang sabi nila. Kaya hindi mamasa ako'y magbigay ng opinyon para makabawi ka, Mr. President. Huwag kang magbubulag-bulagan. Huwag mong babaliwalain. Painit ng papainit ang laban ng taong bayan. Ito na yung panahon. Hanggang doon sa susunod na mga vlog.